whether totoo yung mga kanilang sinasabi, bigyan natin ng pagkakataon na maimbestigahan ito further ng Office of the Ombudsman. Dito po sa dapat na treatment po, sa isiniwalat po na itong mga pasabog po ng dating mga sundalo po, attorney. Paano po ito? Kasi marami ng mga lalo na yung mga inaakusahan, marami na po yung mga nag-deny to the point pa na sinisiraan na mismo yung mensahero at hindi na mismo yung argumento po, attorney. This is a continuation sa handling sa nangyari kay Master Sergeant Gutesa, no? Na nung lumabas si Gutesa, malaki yung kanyang akusasyon, no, laban sa malalaking personalidad sa politika. Instead na pakinggan ang kanyang aligasyon at ipatawag siya, at kung hindi siya pupunta, dapat ipadakip siya ng Senado, ay inatake ang kanyang pagkagawa ng notaryo sa kanyang affidavit. So, sinideline yung main issue, which is the content of his allegation. Ito na naman, merong 18 no, na tao na dating militar na nagsasabi na totoo yung sinasabi ni Gutesa tungkol sa mga maleta. Instead na bigyan pansin ang kanilang revelasyon, marami sa ating kababayan ang inaatake ang kanilang personalidad. Sinasabi na hindi totoo na lahat sila ay Marines. Yun pala, yung dalawa sundalo, no, sa Army. It doesn't matter whether they are Marines, soldiers, reserve force, o police. Ang importante, may nagtapang na 18 tao na willing mag-testify at pinirmahan ang kanilang affidavit. Now, regarding sa truthfulness ng laman ng kanilang kwento, willing naman yung mga testigo na magkaroon ng investigation through the Office of the Ombudsman. At sa nabalitaan natin, na i-file na ng abogadong si Attorney Levy Baligod ang kanilang istorya. So, as to whether totoo yung mga kanilang sinasabi, bigyan natin ng pagkakataon na maimbestigahan ito further ng Office of the Ombudsman. At sana maging patas ang Office of the Ombudsman dahil nga sa magnitude ng allegation na isinama pa ang mga pangalan ng malalaking tao. At I don't see na may pinapaboran kasi yung iba perceive alay ni dating Pangulong Duterte at ng VP Sara, nandyan nga yung mga pangalan ng iba. So, ang importante, may investigasyon, imbestigahan. Opo. Meron pong komento naman dito ang bagong NBI chief. Dati nyo pong kasamahan sa PDP laban, si Attorney Melvin Batibag. At ang nabanggit niya, dapat daw unang ipinadala yung aligasyon sa NBI kaysa doon sa Ombudsman. Sa tingin nyo po, Attorney? Well, hindi kami nag-abot ni Attorney Matibag nung pagbalik ko sa PDP, no. Matagal akong nawala sa PDP. Nung pagbalik ko, sa tingin ko iniwan niya na yung partido, no. Right after nung wala na sa poder si Pangulong Duterte. Regarding sa kanyang opinion, sana ay kanyang kanyang opinion, pero procedurally tama yung ginawa ni Attorney Baligod kasi it concerns corruption. Pwedeng idiretso sa Ombudsman, which has primary jurisdiction in investigating corruption cases. Pwede rin masabi natin na sa ICI kung tado siya sa flood control. Pwede rin sa PNP. Kasi any crimes
whether let's say common crimes or corruption, pwede yang i-entertain ng any let's say investigative body. But the one that has primary jurisdiction over corruption is the Office of the Ombudsman. So tama rin ako yung komento ni Attorney Baligod na it doesn't agree sa aligasyon ng 18 sundalo, no? Marines at sundalo at yung parang reservist yung isa. So tama lang na diniretso na sa Office of the Ombudsman.